Magandang araw sa inyo. Pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral dito sa ating topic na The Church has Officer. Noong isang linggo ay pinag-aralan natin doon sa video ang patungkol sa bakit binigyan ng Panginoon ng mga pastor ang church at yung ano ang duty ba ng isang pastor. Pinag-aralan natin yan ng isang linggo. Kung hindi nyo pa napanood yun ay pwede nyo panoorin yung 3 to 4. At yung nauna naman sa 1 and 2 ay pinag-aralan natin who is the chief pastor of the church. Kita natin doon sa unang lesson ay ang mga pastor ay under shepherd. Dito naman sa pangalawang lesson sa 1 and 2, ang pastor ay under shepherd. Kaya doon naman sa 3 and 4, ang pastor ay makikita natin na ibinigay sa church to feed the church sa 3 and 4. Dito naman sa 5 to 7, pag-aaralan natin ngayon dito sa Acts chapter 20 verse 17 hanggang verse 21 hanggang 31. Paano ba pinoprotect ng isang pastor ang church? Tingnan natin Acts 20 verse 17. Sabi rito, and from the Miletus he sent to Ephesus and called the elder of the church. Yan. Ang church ay pinoprotect dahil sa mga leader. Nag-a-assign ng mga leader. At isa nga sa mga inassign na leader dyan sa pinag-aaralan natin sa mga officer ng church ay yung elder. At yung mga elder ay ina-assign. Tinitingnan din nila kasi kung okay ba ang spiritual na buhay ng isang elder. Pinag-aralan natin na ang elders ay tinatawag din niya na pastor o mga matatandang mananampalataya sa iglesia. Dapat nakikitaan sila ng example sa mga mananampalataya. Ngayon, doon naman sa verse 28 hanggang 31, makikita natin yan kung paano pinoprotect ng ang church. Dito sa verse 28, take heed therefore unto yourself and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers, to feed the church and God which had purchased with his blood. For I know this, that after my departing, shall grievous wolf enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise speaking perverse things to draw away disciples after them. Therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with fear. Paano ba pinoprotect ng isang pastor o isang leader ang church? Makikita natin yung huling verse ay winawarn sila, winawarningan, binibigyan ng mga babala. Bakit kaya may mga babala? Kasi merong tinatawag na
mga tao na taliwas ang kanilang isipan doon sa totoong paniniwala. Ang totoong paniniwala ay si Jesus ang tagapagligtas, pero dinadala nila sa ibang tagapagligtas. Yan yung mga example. Kaya binababalaan nung leader na ito, mali ito. At hindi ito ang dapat na paniniwala. Ganyan ang ginagawa ng isang pastor. Tinuturo kung paano mag-iingat sa mga maling paniniwala. At ganoon din naman, palagi siyang nagpapaalala. Hindi siya nagsasawang magpaalala. Kaya makikita natin dito sa number 5 na yung may pastor, yung pastor ay pinoprotect tayo. Binibigay sa atin ang tamang guidance kung ano ang dapat nating papaniwalaan. Dito sa number 6, sabi rito, according to Hebrew chapter 13 verse 7, I am to blank my pastor and blank him. Titingnan natin, ano ba ang dapat nating gawin sa pastor o dun sa leader ng church? Dito sa number 6. Hebrew chapter 13 verse 7. Yan. Remember them which have to rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow and consider the end of their conversation. Ang dapat natin gawin ay dapat alalahanin natin sila. Remember them. Pangalawa, yung blank doon ay follow. Sundin natin sila. Ganyan ang dapat na magiging attitude natin. Pag hindi natin sinunod, hindi natin sila naalala, hindi siya magagamit ng Panginoon para sa atin. Hindi niya tayo mapapayuhan kasi hindi natin siya naaalala. Lalo pa ngayon, napakaganda ngayon. Kapag meron kang pastor at naisip mo, meron kang mga katanungan, pwede mo siyang i-message at pwede kang payuhan. Yung punta namin sa Quezon ay itong nakalipas na Sabado. Pagpunta namin doon, yung isang pamangkin ko doon ay hindi pa kasal. Anong naging decision ni pastor? Ang sabi, dapat ay makasal yon. Ibig sabihin, iginaguide niya na dapat ay maitama yung kanilang relasyon. At doon sa pag-uusap ay pumayag naman sila. Ganun yung gawain ng isang pastor. Example lang yun para maisaayos yung isang buhay ng isang tao. Kaya ang pastor ay dapat alalahanin mo siya. Halimbawa, meron kang desisyon sa buhay, pwede kang humingi ng payo. Ano ba ang magandang gagawin para hindi magkamali? Ganon. O kaya naman, naririnig mo na yung turo ni pastor patungkol sa salita ng Diyos. Magpipilit ka pa rin. Ay hindi, doon sa huling sagot, doon ay word na follow, ay hindi ka sumunod. Pag hindi ka sumunod, siyempre, meron yung tinatawag na consequence.
Kaya nga, itinuturo yun na huwag mong gagawin ng mga ganung bagay kasi nga, magre-resulta yun ng mga konsekwensya yung buhay na hindi maganda. Naintindihan natin? Kaya yung number 6 na ating pinag-aaralan, sabi diyan, according to Hebrew chapter 13 verse 7, I am to our blank, my pastor and Palo, or my pastor and F blank, him. Yan. Sa number 7 naman, according to Hebrew chapter 13 verse 17, I am to blank, may odon. I am to o blank, my pastor, and may S to the leadership of the church. Tingnan natin yung Hebreo chapter 13 verse 17. Hebreo chapter 13 verse 17. Ayan. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, and consider the end of their conversation. Ayan. Makikita natin dyan yung word na remember. Tulad ng pinag-uusapan natin kanina. Na itong pastor na ibinigay sa atin ng Panginoon, according dito sa Hebreo chapter 13 verse 17, ay yung O, obey, at yung S naman, makikita natin diyan yung S, makita natin dito, basahin natin ulit, obey them that have rule over you, and submit yourself, for they watch for your soul, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Yung S dyan ay makikita natin na submit. Doon sa isa, sa verse 7, Hebreo chapter 13 verse 7, yung F doon, follow. Dito naman, yung S ay submit. Ano ba ang pagkakaiba ng follow? Yung follow ay pagsunod, at yung submit ay pagpapasakop. Yan. Ibig sabihin ng pagpapasakop, kinikilala mo yung authority ng isang leader. Yan yun. Kaya makikita natin na dito sa ating pinag-aaralan, ang pastor ay makita natin na nag-a-assign siya ng mga leader. Ano ang purpose? To protect. Maprotektahan yung mga sheep. Hindi lamang yun, nagwa-warning siya. Nagsasabi siya sinasabi niya na, ay, mali ito. O, ito, tama ito. O kaya naman, ito ang dapat natin gagawin. Para mawarningan. Yung verse 6, makikita natin na ano ba ang dapat natin gawin sa isang pastor? Lagi natin siyang maalala. Remember. At sumunod. To follow. Yung number 6. Yung number 7 naman, makikita natin dito na yung O, pag tinignan natin yung 17, ayan, obey. At yung S naman ay submit. Sumunod at magpasakop.
Kaya yung leadership, yung leader na inilalagay ng Panginoong Hesus sa church, kapag nagawa natin na mag-function doon sa church, ay ibig sabihin magiging maganda yung flow ng gawain. Anong ibig sabihin ng gawain? Ang gawain natin ay to worship sa Panginoon, makilala ang Panginoong Hesus. Magiging maganda yun. Pero kung hindi magpa-function, hindi tayo mag-obey doon sa mga leader na inilagay sa church ng Panginoon, at yung mga dapat gawin ay hindi magagawa, ang mangyayari doon ay hindi tayo magpa-function ng maayos. Kaya yung church, kaya nga dito sa pag-aaral natin ng church, ay ito ay isang hindi ito isang basta samahan lang, kundi ito ay isang institusyon na kung saan ay ang Diyos mismo ang naglalagay. Dahil ang Panginoong Hesus, siya ang tinatawag na overall shepherd ng church. Yan ang explanation niyan. Kaya kung meron kayong katanungan sa ating pinag-aaralan, sa susunod na linggo ay dadako na tayo doon sa how should I address my pastor. Yan. Yung paggagawa, kung paano natin kung paano tayo makikipag-ugnayan sa isang pastor o sa isang leader. At sa susunod naman, ang kasunod niyan ay ikaw at ang iyong pastor. Kaya makikita natin na napakaganda na maunawaan natin kung ano yung dahilan kung bakit inilagay sa atin ng Panginoon na meron tayong isang pastor, at sa loob ng church ay may mga leader na inilagay, may mga elder at may mga pastor. Kung meron kayong katanungan, i-send nyo sa ating GC, sa ating group chat, at pag-uusapan natin yan sa susunod na ating lesson. Sa ngayon, yan lang muna, at magandang araw sa inyo.